Alfonso, Lorenzo de Manila. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga gumaganap sa iyong kalooban, kahit na sila'y usigin at pahirapan, ay tinuturing mong mapalad sa iyong kaharian. Ang katapatan ng mga banal na martir na sina San Lorenzo at mga kasamahan ay mapasa amin nawa araw-araw, upang ang paglilingkod sa iyo at sa kapwa-tao ay aming magampanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa inyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan kaniya. Maging tapat ka sa Kanya at makaaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo ng Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahama. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya. At walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasipayo? May nanatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon, pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan, inililigtas sa kagipitan. Kawawa ang mahihinang loob at ang mga tamad. Kawawa ang makasalanang mapagkunwari. Kawawa ang mahihina ang loob. Ayaw nilang magtiwala, kaya hindi naman sila tatangkilikin. Kawawa kayong mga nawalan ng pag-asa at ayaw nang makibaka. Ano ang gagawin ninyo pag naningil na ang Panginoon? Ang mga may takot sa Panginoon,
ay di sumusuway sa kanyang utos. Ang mga umiibig sa kanya'y namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Ang mga may takot sa Panginoon ay nagsisikap na siya'y bigyang lugod. Ang kanyang kautusan ang umiiral sa buhay ng mga umiibig sa kanya. Ang mga may takot sa Panginoon ay handang maglingkod sa kanya. Nagpapakababa sila sa kanyang harapan. Sabi nila, ipinagkakatiwala natin ang ating buhay sa Panginoon, sa halip na sa mga tao, sapagkat kapantay ng kanyang kamahalan ang kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Sa ganoong kalagayan, ang poon ang tinawag ko, at ako ay nagsumamo na iligtas niya ako. Mabuti ang Panginoon, siya'y mahabaging Diyos. Tunay siyang mahabagin at mapagpahinuhod. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Ang poon ang nag-iingat sa wala ng sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabutit, di marunong magpabaya. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan. Tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa harap ng Panginoon, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng pait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian.
Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ang kapistahan ni San Lorenzo Ruiz, unang Pilipinong naging santo, kasama pa ang ibang mga martir na namatay dahil sa kanilang paninindigan o dahil sa kanilang pananampalataya. So si San Lorenzo Ruiz ay hindi matapang dahil siya ay Pilipino, no? Dahil sinasabi, pag Pilipino, matapang yan. Pero hindi lang dahil siya ay Pilipino, kundi dahil sa kanyang pananampalataya. Sa mga kalalakihan po na naririto, sa mga tatay, nawa ito ay isa sa mga paghugutan po ninyo ng halimbawa. Si San Lorenzo Ruiz, isang laiko. Hindi po siya pari, kundi isang laiko na naglilingkod, no, para sa simbahan, isang laiko na matatawag nating isang ama, isang asawa. So katulad po ng karamihan ng mga kalalakihan, ordinaryo lamang po si San Lorenzo na nagsasabuhay ng kanyang mga natutunan tungkol sa mga aral ng Poong Jesus Nazareno. Mga aral ni Kristo na kung saan ay sinubok ang kanyang katatagan. Kinailangang umalis ng bansa, maiwan ang kanyang pamilya, at doon sa bansa na kung saan siya nakatanggap ng pagkamartir, pinahirapan, pinilit na, sabi nga, isuko lang niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Pakakawalan siya. Mabubuhay siyang muli. Makakabalik na siya sa kanyang pamilya. Pero yung katatagan at katapangan ay ipinamalas niya na nasabing kahit 1,000 buhay pa, mayroon ako, iaalay ko sa Diyos. Diba? Yun yung isang, tunay na halimbawa ng pagpapakilala sa mensahe ng ating Ebanghelyo ngayon. Sa bagamat siya'y kinulong, tinorture, pero ang pinapahayag pa rin nito ay maswerte siya, mapalad siya. Diba yun yung napakaganda na nawa, mas makita natin sa buhay. Wala pa tamang, kumbaga sa atin, no? Mas makita nawa natin yung grasya ng Diyos kesa doon sa mga bagay na hindi
napapasa atin dahil lamang iniisip natin ang malas naman natin. Ang malas ko naman, mahina yata ako sa Diyos. Kasi hindi ako pinagagaling, hindi ako binibigyan ng trabaho. No? Parang hindi yata ako mahal ng Diyos. Pero ngayon, no, yung paanyaya ay mas makita natin na tayo po ay mapalad. Maayos, no? Mapalad pa rin kahit walang pera. Kasi nasa atin ang Diyos. Ngayon kasi talagang nakakatukso, no? Tutukso tayo na di bali nang maging masama. Di bali nang kumapit tayo sa tao na gumagawa at nagpapagawa ng masama. Basta may pangkain lang tayo. Ngayon yung paninindigan ng karamihan dahil nga natatakot mamatay, natatakot magutom, kaya kapit sa patalim, kahit mali, okay na lang. Lunok na lang tayo, lunok laway na lang kasi alam naman nating mali eh. Pero dahil nga gusto lang natin mabuhay, kaya napipilitan yung iba na talagang gumawa at mamuhay sa mali. Pero muli na yung paanyaya sa atin, makita natin na kahit ganito ang buhay natin, hindi tayo kasingaman ng iba, pero pwede natin ipagmalaki, maswerte pa rin tayo. Mapalad pa rin ako. Sana ganun yung umabot sa punto na kahit magkasakit tayo, mabitawan pa rin natin sa ating mga bibig. No? Lumabas pa rin sa ating mga bibig na mapalad pa rin ako. Mapalad pa rin tayo. Yeah, minsan, sabi nga natin, ako na lang, di ba? Ako na lang, kaysa yung anak mo, kaysa yung pamilya mo, ako na lang. Yung parang ganun ba? No? Sana mayroong pag-ako. No? At talagang dito po, sa buhay natin, nakadepende rin talaga ito sa yung pagtingin natin sa buhay. Pag tininan mo ang buhay mo na kawawa, pag tininan mo ang buhay mo na mahirap, talagang malulungkot ka talaga. Pero kung magkakaroon ka ng positibong pananaw, kahit magtataho ka lang, kahit vendor ka lang, yung kaligayahan na nararamdaman mo, walang kaparis yan. At yun yung hinahanap, di ba? Yun yung hinahanap ng karamihan na kahit gaano karami ang pera, kahit gaano ka-asenso, hindi talaga nagkakaroon ng genuine na kaligayahan. Siyempre, hindi naman tayo pwedeng maging tamad. Magsusumikap pa rin tayo. At doon tayo naniniwala na, di ba, ang taong nagsusumikap ay hindi pababayaan ng Diyos. Pero, yun nga, sabi natin, magkaroon tayo ng contentment sa buhay, maging kontento tayo sa kung anong mayroon, salamat sa Diyos, at maging masaya tayo sa kung anong mayroon. Kasi lalo tigid, kahit ganito ang sitwasyon natin, kahit ganito ang kalagayan natin, ang isang ipagmamalaki natin, yung ating pananalig o yung ating pananampalataya sa Diyos, na hindi tayo nawawala sa Kanya. Sana po, ano man ang mangyari, ano mang hirap ng buhay, kapit lang tayo sa Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. At sa harapan ng Diyos, napaka-swerte natin at mayroong naghihintay na napakagandang regalo pagdating ng dulo ng ating paglalakbay. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang mga santo ay ating tagapamagitan sa Diyos. Sa pamamagitan ng kasamahan ng mga banal, ibinabahagi nila sa atin ang kanilang pananalig at kabutihan. Kasama ni Lorenzo,
ating tagapamagitan, manalangin tayo sa ating Ama. Ang ating itutugon, loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Para sa mga nakakalimot sa kanilang pangako sa binyag, naway matutunan nilang magbalik loob kay Kristo, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Para sa mga naghahanap ng tanging bukasyon sa buhay, naway maipakita ito sa kanila, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Para sa mga nabibigatan at nangihina dahil sa dami ng tukso, naway manatili silang matapat kay Kristo, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Upang ang anumang nakabubuti sa buhay natin ay laging sa ikadarakila ng Panginoon at hindi para sa pagpapahalaga at pagmamataas ng ating sarili. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Upang manatiling matatag ang mga Pilipino sa pananampalataya kay Kristo at pagmamahal kay Maria. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Ano'y magiging tunay, lumot katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong pagkadakila sa mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay nagbubunsod sa aming mag-alay ng aming abang na kayanan. Kami umaasang tutugunin mo ang kanilang dalangin na iyong pagdamutan at tanggapin ang mga alay na pagsasaluhan sa banal na paging. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mo ang kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katadagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ng pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay. Habang panahon kaming lilingon sa iyo dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya. Bilang tugon sa dalangin ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan. Marapatin mong kami makarating sa kaluwalhatiang inilalaan mo sa amin. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang pusong kinamatayan ay sagisag ng